Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang umaga po. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at sana po ay nakapagsamba na po kayo ngayon bago matapos itong araw natin. Okay? Dahil ngayon ay linggo po, no? The day of the Lord. Mga alas 11, mag-celebrate tayo ng misa ngayon. Private mass lang dahil ngayong gabi pa ako sa 16 babalik doon sa parokya natin. So unang nanood sa atin, i-recognize natin birthday pala ni pinsan ko si Clyde Gitgano. Patuloy po sa ministry ni Cristo, sa ating mga kasamang exorcist dyan sa Diocese of Cebu, Monsignor Quintanar, Father Father Kimpi, si Father, ang daming mga exorcist sa Cebu, pero si Monsignor Quintanar na naalala ko. So salamat sa mga kasama natin na exorcist sa buong Pilipinas po. Nagkaisa na po ang buong exorcist nationwide, laging mag-gather every year, every August, no? So excited naman ako na dadalo sa ating ongoing updating na pag-aaral, exchange of experiences. Ang ganda po. And it is real synodal church. A synodal church is a listening church, not a condemning church. So, ang unang nanood natin, si Perlita Escobedo. Congratulations kapatid. Ikaw yung unang nanood sa atin ngayon. Pangalawa, si Jocelyn Bacalares. Uy, magkaano kayo ni Pastor Chris, no? Si Annalise Alacides watching. Perolino Osias Jr. is watching. Si Clyde Gitgano is watching. Happy birthday boy. Si As Yang is watching. Si Willie Dumagsak is watching. Si Jocelyn Bacalares. Good morning, Father Darwin. Si Ate Juan Mejorada Lopez, nanood sa atin. Si Janine JDP. Good morning, Reverend Father. Happy Sunday po. Happy Sunday din. Ang nanguna natin na Star Senders, walang iba. Salamat, Sister Janine. Nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po, Sister Janine. At si Cherry Me Kapi Bakuro watching from Jinsan. Kumusta Jinsan? Si Alma Plasio is watching. Si Primo Lim Kuangko. Good morning, blessed Sunday Padre po. Happy watching from Bacoor City, Cavite. Okay, si Patricia Jimenez, may buntak Father. Happy New Year. Happy New Year po, Dixon. Si Lani Bacalso Ramil is watching. At ang pangalawa na star senders natin, si Joy Alfanta Fernandez. Hello, Paz, good AM. Nakapagsimba na po ako kahapon. Wow. Thanksgiving Mass for our 40th class reunion. 40 years class reunion. Salamat, sister, sa iyong generosity. Nagpadala siya sa atin ng 100 stars. Salamat po, kapatid. Si Victor Tangkay Chavez. Lagi ito, hindi sila magpapahuli. No? Alive and kicking now. Thank God. Thank God
for your kakugi. Salamat igsoon kinahanglan jud para daghantang gaan og katinawan. Si Malak Ganel, wow, nagpadala sa atin ang 200 stars. Salamat po kapatid sa iyong generosity. Si Scriber Crystal nagpadala sa atin, wow. Grabe, nagpadala sa atin ng 1,000 stars. Salamat po. So patuloy tayo, greetings muna tayo, no? Si Roll Pop Jumi, Roll Pop, good morning Father, watching from CDO. Kumusta mga taga CDO? Corcodia Gallego, good morning Father. So ang topic natin ngayon, indulgence pa rin. Itong partial indulgence, i-highlight ko po sa inyo para po araw-araw ay ma-inspire po tayo sa paggawa ng maraming kabutihan. Okay? Para ma-inspire po tayo sa paggawa ng maraming kabutihan araw-araw. Mag-isip tayo ng tama, magsalitan tayo ng tama, mag-feel tayo ng tama. Okay? Si John Florence Arsola Butalan is watching. Si Bibing Kulay, hi, good morning Father. Good morning ninyo tanan mga igsoon. So, magsimula na ako sa partial indulgence. Pero pasalamat muna ako sa additional na generous star senders natin ngayon. Si LGN Bisas Hayoma, nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po, kapatid, sa kabutihan mo. Si Cynthia Paragoya, naunhan na po ko sa akong bana pag-send og star. Sino yung bana mo? Salamat, nagpadala sa atin ng 200 stars. Salamat po. So ngayon mga kapatid, patuloy tayo. So itong partial indulgence mga kapatid, ano ba itong partial indulgence? I-define muna natin ha. Ang ganda talaga itong topic na ito. So, kahapon is plenary indulgence. Ngayon naman, i-elaborate natin yung sabi ng simbahan talaga. Hindi ito personal na opinion natin. Okay. Tingnan ko muna ha. Yung na-research natin ay basta ang simple na ang partial lang yung makukuha natin na mga ito. So punta tayo sa partial indulgence. Okay. Salamat tayo. It is approved by the Pope. Hindi na ito basta-basta. Itong magandang official teaching ng simbahan po. Okay? Wait lang muna ha. Okay. Nawala yung research natin. Nandito lang yun eh. Okay. Wala yung na-research natin.
So, partial indulgence is a reduction of temporal punishment for sin granted by the Catholic Church for specific prayers, action, devotion. No. So, ano lang ninyo ha, pakinggan lang ninyo yung previous na live natin. Yung mga requirements, dapat ma-comply yun, di ba? Ang requirement, kung nabaptize tayo, hindi tayo excommunicated, hindi tayo schismatiko. Ano pa? State of grace. Ano pa? Confession. Ano pa? Holy Mass. Reception of the Holy Eucharist. Ano pa? Prayer intention of the Pope. No. Ano pa? Exclusion. Yung paglikay to avoid even venial sins. No. And we will enjoy partial or plenary indulgence. So, it is a reduction of temporal punishment. It is not a complete remission of temporal punishment. A complete na remission is plenary indulgence. Sabi dito, kinuha po ito, ang reference dito is, it is a summary of the doctrine about indulgences is taken from Apostolic Constitution, Indulgentiarum Doctrina, issued by Pope Paul VI on January 1, 1967, and from the Code of Canon Law. So, dito na tayo. If any faithful who being at least inwardly contrite performs a work carrying with it a partial indulgence, receives through the church the remission of temporal punishment equivalent to what their own act already receives. A partial indulgence is granted to the faithful who, una, take note in the performance of their duties. So, kung guro ka, iniibig mo yung pagtuturo, inaalay mo lahat na ito sa Panginoon, no? In the performance of their duties. So dito, in line sa akin, nag-catechize tayo, inaalay, we receive partial indulgence. Okay? Yung mga magulang, yung mga tatay, mga nanay, they are continue performing well their duty, being a father, being a mother. Okay? Not only a good father, not only a good wife, but a good mother. A good father. Dahil good father, not only a good father, but a good husband. A good wife. No? Faithful. Not only good, but faithful wife. Not only good husband, but also a faithful husband. Okay? So, we can receive partial indulgence sa lahat ng magandang gawain natin in line with our duties. And also in bearing the trials of life. Raise their mind with humble confidence to God. So, lahat ng mga trials, lahat ng mga pagsubok, inaalay natin sa Diyos. We raise it humbly, confidence to God. Adding even only mentally. Bisa, kahit nasa isipan mo lang, no? Some pious invocation. Some pious invocation. Lord, bigyan mo ako ng lakas na ngayong araw na ito ay may bahagi ko. Mapagsilbihan ko. Ma-meet ko yung gusto mo. It is performing our duties with devotion. Not just with, not performing well, but with devotion, with faithfulness and obedience. No? In bearing the trials of life, mga pagsubok natin, iaalay ko ito, yung pagka-broken hearted ko, iaalay ko ito sa Panginoon. May darating pa na para sa akin. Itong taong ito ay hindi to para sa akin, para sa iba yan. No? So kapag maghahabol ka, wala na siyang, hindi ka na inibig niya, it is not love, it is an obsession. So, performance trials, bearing the trials of life, raise their mind, no? Lord, ikaw na bala, with humble confidence to God.
even it mentally. So, sa isipan lang natin, inaalay natin ito lahat sa Panginoon. The first grant is intended to serve as an incentive to the faithful to put into practice the commandment of Christ, that they must always pray and do not lose hope, and at the same time as a reminder to perform their respective duties as preserve and strengthen their union with God. So bakit ginagawa natin ito? Because we are united with Christ. We are in communion with Christ. No? Lahat ng gawain natin should be in communion with Jesus. Not separated from Jesus. In communion with Jesus. Yan ang kinakailangan nating lahat, mga kapatid. Okay? So, ang una, in the performance of their duties and in bearing the trials of life, raise their mind with humble confidence to God. With humble confidence to God. So, yan. We can receive partial indulgence sa pag-alaga ng pamangkin mo, sa pag-alaga ng anak mo, sa pag-alaga ng lola mo, sa pag-alaga ng may sakit. Performing our duties well with great devotion and offering our trials to God, we receive plenary indulgence, a partial indulgence, as long as we do the requirements. Don't forget the requirements. Kindly review my my live yesterday. Pangalawa. Anong pangalawa? In a spirit of faith and mercy gives of themselves or their goods to serve their brothers in need. It is about act of mercy, corporal works of mercy, charity. The second grant is intended to serve as an incentive to the faithful to perform more frequent acts of charity and mercy. Corporal works of mercy, and spiritual works of mercy. Na, inarit natin yung corporal works of mercy. Ito yung mga corporal works of mercy, mga kapatid. Ito po ito. At meron ding spiritual works of mercy. Kung gawin natin ito, we receive a partial indulgence. Okay? Una, i-take down ninyo ito Ito po yung traditional 7 corporal works of mercy. Feed the hungry, provide food and drink to those in need. Feed the hungry. Ipagpakain sa mga gutom. Meron talagang gutom kahit nagsisikap sila. Give drink to the thirsty. Offer water and other beverages to those parts. So, nauuhaw. No? Yan ang pangalawa. Give drink to the thirsty. Hindi lang yung literal na nauuhaw ng tubig. Hindi nauuhaw sa pagmamahal. Nauuhaw sa pag-aaruga. No? Nauuhaw sa tunay na pag-ibig. Clothe the naked. Provide clothing and dignity to those in need. No? Ibibigay yung dignidad nila. Ibabalik yung dignidad ng mga tao. Itong vote buying, it is not promoting the dignity of human being. It is promoting your own reputation and your own greediness because of power and influence. Clothe the naked. Pang-apat, shelter the homeless. Offer refuge and housing to the homeless. Ito po ginagawa ni Bishop Papet. No? Housing. No? Kaya nga, isa sa mga project natin this semester, tutulungan natin ang isang kapatid natin. So, mag-raise tayo ng 100,000 para sa kanyang bahay po. Okay? So, this semester po, dahan-dahan natin at then i-empower din natin yung mga CFD na mag-voluntary para makasave tayo ng labor po. Yan po ang gagawin natin. Okay? Visit the sick, comfort and care for the ill and infirm. So, pagbisita sa mga may sakit. Kung bibisita ka naman, huwag kang magsasalita ng mga negative. No? Mayat ka na. No? Bakit ang ano mo?
ang tamlay-tamlay mo na, pumayat ka na, no? Parang malapit ka na mamatay. Huwag kayo nang dumalaw kung ganyan yung attitude nyo sa pagpunta ng may sakit. Be inspired. Inspire them. Don't expire them, no? Visit the imprisoned. Support and minister to those incarcerated. So, yung mga nabilanggo, no? So, yung team natin ay dumalaw doon. Hindi ako nakapunta dahil bago pa akong naoperahan. Pang-pito is bury the dead. Provide dignified burial and respect for the deceased. Yan po ang corporal works of mercy. Corporal is physical. At magkatanggap tayo ng doon, partial indulgence, no? Ano pa? Spiritual works of mercy, ito yung traditional. Instruct the ignorant, teach others about God, faith, and morals. Itong ginagawa natin, catechism, we receive partial indulgence as long as we follow the requirements. Okay? Hindi ko na iulit. Sa live natin yesterday, binibigay ko na doon. Second, spiritual works of mercy, counsel the doubtful, offer guidance and reassurance to those uncertain and questioning. So, sa mga tao na nagdududa, you give guidance and assurance, advices, counsel. Pangatlo, admonish the sinner. Lovingly correct others when they stray from God's path. Admonish the sinners. No? Pagbigay ng catechism, pagbigay ng moral guidelines sa isang taong nawala. Okay? Pang-apat, bear wrong patiently, endure injustice and hardship without resentment. Bear wrong patiently. Yung mga may pagkakamali, bear it with grace, patience. Because patience is virtue. It is a spiritual works of mercy pala. No? Forgive offenses willingly. Let go of grudges and resentment. Papatawarin natin yung mga tao na laging nagsasalita ng masama sa atin. I-bless natin sila, not cursing them, that bless them. Okay? Yan po ay spiritual workshop. We receive partial indulgence. Comfort the afflicted. Provide emotional support to those suffering. So kung makita mo na naghihirap yung kapatid mo, comfort them. Okay? Panglima, pray for the living and the dead. Intercede for others through prayer. Itong pagdasal natin sa buhay at sa mga namatay na. Malaking tulong po yan. No, it is a spiritual works of mercy. Yan po, in a spirit of faith and mercy, give of themselves and their goods to serve their brothers in need. Example nito is the 7 corporal works of mercy and the spiritual works of mercy. Pangatlo, in a spirit of penance, voluntarily deprive themselves of what is licit and pleasing to them. So it is all about self-denial. So yan, we receive plenary indulgence. Example, may nangangailangan, yung pera ko ay 1,000, meron siyang kailangan na 500, no? Sige, hiram ko muna ito. It is a self-denial because of your generosity. Ano pa? Yung self-denial, no? Example sa pare, no? Sa akin, merong sick call, no? Sabihin ko, tutulog pa ako, papahinga pa ako. No, it is not self-denial. It is not self-denial, mga kapatid. Pero kung pari pupunta doon, sige, pupuntahan ko. Dahil parokyano ko yan, and then, nandito ako sa parokya ngayon. At then, kung magsasabi ka, no, bisyo ko ngayon, wala ako sa mood ngayon. No, you never deny yourself. So, it is all about deprive themselves. Yung gusto mo ay hindi mo sundin, kundi ang gusto ni Kristo. Okay? Martyrdom, yan po ang mga exact and precise example dito. Martyrdom. Patuloy, pangatlo po ito sa partial indulgence. The third grant is intended to move the faithful to bridle their passions. Example, deprive themselves. Galit ako sa iyo. Gusto ko na suntukin kita. Pero na-prevent mo. Denying your anger.
you can recognize your anger, but depriving themselves, no? So patience, no, and self-control. It is all about temperance, no? Pag-control sa sarili is a virtue, mga kapatid. Okay? You receive partial indulgence. Thus learn to bring their bodies into subjection and conform themselves to Christ in His poverty and suffering. Pwede din. Yung mga nakatanggap ka ng blessing, ipamigay mo. Katulad, example, kung may natanggap tayo, no, I will share it to the needy, to the sick. No? Gusto sana akong pupunta doon sa isang lugar, pero may budget ako na 15,000, pero mas mabuti na hindi mo na ako pupunta doon. I-suspense mo ko muna. Ibibigay ko muna lang ito sa sa orphanage. Yan. It is serving others through your deprivation of ourselves, no? Serving Christ in His poverty and suffering, no? Kahit meron kang blessing, hindi ka nagmamayabang, patuloy ka pa rin nasa grounded sa lupa, no? Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Katulad ni Pope Francis, no, may binibigay sa kanya ng mga mahalin na sasakyan. Very expensive. Tinanggap niya at pinagbili niya. At yung proceeds nito ay binigay niya sa mahihirap. Yan po, no? And very simple lang po si Pope Francis. So let us live simply, no? Despite sa mga blessing na natanggap natin. Panglima, ito po, makatanggap din tayo ng partial indulgence. Devoutly use religious articles, crucifixes, crosses, rosaries, scapulars, medals, properly blessed by a priest. Now, mag-sign of the cross ka, you receive partial indulgence. Wow, nag-rosaryo tayo, with great devotion, we receive partial indulgence. Okay? But self-denial will be more precious if it is united to charity. According to the teaching of Saint Leo the Great, let us give to virtue what we refuse to self-indulgence. Let what we deny ourselves by fast be the refreshment of the poor. Example, mag-fasting tayo. Yung budget natin sa fasting natin, ibibigay natin sa mga hihirap. Yan po ang tunay na fasting. Okay? So yan po, una, paano natin matanggap ang partial indulgence? The 7 requirements po. Una, in performance of their duties and in bearing their trials of life. Pangalawa, in a spirit of faith and mercy, the act of charity, the act of mercy, corporal works of mercy, spiritual works of mercy, we receive partial indulgence. Pangatlo, denying ourselves, no? Living in simplicity in order to help a lot of people, no? Depriving ourselves, self-denial, temperance, we receive partial indulgence. Pang-apat, no, devoutly use religious articles. Yung rosaryo natin, yung ginagamit natin with great devotion, we receive partial indulgence, no? Ang ganda, no? Sana po ay na-inspire po kayo, at ito po ay makapa-inspire natin lalo sa paggawa ng maraming kabutihan, because there is a reward, there is a remission of our temporal punishment, no? Makukunan yung mga temporal punishment natin, and then simula ngayon, no, magsimula na tayo po para po mapagsimulan na natin. At kung mabayaran natin lahat using the partial indulgence and plenary indulgence, yung temporal punishment natin, sa awa ng Diyos, hindi na tayo dadaan sa purgatorio. Okay? Amen? Ang saya-saya. No? So, pasalamat na lang ako dahil wala na tayong oras. Magmimisa ako ngayon at mag-live tayo, no? Sheila Love, happy Sunday to you, Father D. Amping. No?
nagpadala sa atin ng 200 stars. Salamat po sa generosity mo, Sister Sheila. Si Janing GDP, additional 50 stars. Salamat po, kapatid na Janing, sa iyong generosity. Oberius Escrozo Selinel, nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po. Si Bernardo Ibarzabal, nagpadala ng 50 stars. Salamat po, no, sa mga star senders natin ngayon. At salamat sa inyo mga kapatid, nakapagbayad na tayo sa ating seminaryan. Ang nabayad natin this month, tingnan ko muna ha. Hindi kayo mag-contact ni Ate Juju Idosma, ha? Dahil siya yung in charge sa pagbayad natin sa mga Ate Juju, sa mga scholar natin. Meron tayong scholar sa sa mga hindi seminaryan, meron ding seminaryan. So ito yung total natin, 60,450 po. This month lang po ito. At hindi ko alam next month, no? Pero nakabayad na po tayo dahil sa pagtulong ninyo. We have 17 seminarians na. Meron na ding bagong seminarista na lumapit sa atin. Para kung mawala si Father Darwin, may papalit na at patuloy itong ministry ni Cristo being appreciated, being promoted. Yan, marami sa ating hindi nila nagustuhan ito at nagsasalita ng hindi maganda at hindi pa nakipag-dialogue sa atin na merong karanasan, no? Hindi maganda yon. Maganda lang sila ng tira-tira sa social media pero hindi makipag-usap. Hindi maganda yon. Nilock pa yung mga profile ng isang kapatid natin. Gusto ko sana makipag-usap pero lock eh. So hindi maganda yon. Magaling lang tayo mangomentaryo pero hindi tayo receive ng galing sa atin. Now, the church is a synodal church. It is not a condemning church. It is a listening church. No? Maganda yung image ni Pope Francis, no? Kahit meron kang nabasa, let us continue to listen and sit down. Okay? So, Fighting Maria, Tatak CFT with a humble heart po. God bless!